Nyo, sobrang naging malala talaga yung breakout ko. Ito yung mga steps na dapat hindi mawala. Gentle siya, para siyang si Cetaphil. Very lightweight siya, parang wala kayong nilalagay. Ubus na ubus talaga to, no? May go signal tayo from our dermatologist. Talaga naman ang ganda-ganda niya kapag ilang taon ko na talaga tong ginagamit. Ito po yung grapeseed extract natin. Ayan na po ang naging skin ni Sir Lawrence. Hi mga kamukha, tayo po nagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong human guinea pig. Heart, heart! Never ko pong in-expect na magkakaroon ako ulit ng ganitong content. And I feel ito po talaga yung pinaka-worst ever breakout ko. Yes! Nag-breakout po si Sir Lawrence. I'm sure sasabihin nyo sa akin, Sir Lawrence, to see is to believe. Dahil to see is to believe, ayan mga kamukha, sobrang naging malala talaga yung breakout ko. Kung makikita nyo, kaliwat, kanan, taas, baba, pictures, and then also video. Mag-i-insert nga rin tayo ng video dyan sa ating gilid. Kung makikita nyo, sobrang naging malala talaga yung breakout ko. At katulad ng marami sa inyo, nararamdaman ko kayo, nakakahiya na lumabas, natatakot ako na baka ma-judge ako ng iba natin mga kamukha na makita sa daan, tapos hindi nila alam yung storya. Ay, si Sir Lawrence pala hindi ganun kakinis sa personal. At dahil nga po dyan, bibigyan ko kayo ngayon ng guide. Again, this is just a guide. Hindi pwede na dito lamang kayo aasa sa ikukwento ko ngayong araw na ito. Pinakauna po sa lahat, kapag medyo lumalala na po ang acne breakout nyo, kailangan nyo po talaga na magpo-consult muna sa ating dermatologist. Ako po, nagpa-consult talaga si Sir Lawrence, and kailangan nga po talaga na ma-assess muna ang ating skin. Huwag tayong magse-self-diagnose. Kailangan po yan ma-check muna ng ating mga dermatologist. Kailangan po natin ma-check kung ano yung nagkakos ng acne breakout. Lalo na kung sudden breakout. Katulad ko po, sudden breakout siya. Kailangan natin malaman yung culprit. Sa akin po, inas ni doctor, may mga diagnosis tayo, inanalyze talaga kung ano nangyari. Ang naging culprit po sa akin ay yung tinake ko na supplement from a brand na hindi ko na lang muna papangalanan at hindi pa naman kasi nare-release sa market. Ito yung kasi yung mahirap eh. Ako kasi may mga kaibigan na nga rin po ako mga CEO. Dahil kaibigan ko nga po, nagpa-review sila, wala pong bayad yun. Tapos ayun nga, nag-breakout ako. Then ang pangalawa pa, hinaluan pa ng init ng panahon. So nagkaroon talaga ng growth yung bacteria sa aking face. Kapag alam na nga po natin ang culprit, ang next po dyan is bumuo tayo ng skincare routine. Ako, halos parehas lang yung naging skincare routine ko. May mga nadagdag at may mga nireseta lang sa akin si doctor. Skincare routine nga po, ito yung mga steps na dapat hindi mawala. CTMP. Cleanse plus tone, moisturize, and now sinasama na nga rin po natin sa skincare routine natin ang protect. Let's go first sa cleanse. Ayan, kailangan talaga nagki-cleanse tayo ng ating face. From the word cleanse, nililinis po natin. Lalo na kung lumalabas tayo, nagme-makeup tayo, kung may mga trabaho tayo, nagko-commute tayo. Yung dirt mula sa makeup, sa pollution, pwede po yan makaklag ng ating pores. At yun nga po makakos ng breakout. So ano nga ba yung ginagamit ko na mga cleanser? Ang suggestion ni Doc po talaga, you can never go wrong with Cetaphil. Ayan, maglalagay tayo dito sa ating gilid-giliders mga kamukha. Ito po yung kanyang isa sa mga sinuggest sa atin. Yung Cetaphil na Gentle Clear Cleanser with Salicylic Acid. Maganda siya kasi nakaka-cleanse ito ng pores without over-drying. Then, meron nga rin po itong white tea and tsaka may aloe vera. Tapos, tinanong ko rin kay Doc, Doc, pwede po ba na instead na mag-Cetaphil, kasi nga po tayo rin ay glutang ina, gusto natin makatipid-tipid. Sabi ko, Doc, pwede po ba na yung Oxycure na Gentle Cleanser yung gamitin ko? Kasi pH 5.5 po siya, na-check na rin po natin yung mga ingredients niya, non-comedogenic siya. Tapos sabi ni Doc, yes, pwede yan. Gentle siya, para siyang si Cetaphil. Ito po siya mga kamukha. Kaya ayan, ito pwede nyong gamitin, ito pwede nyo siyang bilhin mga kamukha
Kung eto man na mapili nyo, Oxycure, matagal na po natin to ginagamit. Kung babalikan nyo po yung mga ilang videos natin na mga skincare routine, laging kasama po itong si Oxycure. Okay na okay, kahiyang ko po ito. Maganda siya kasi pH 5.5 po siya, neutral siya para sa ating skin. Gentle din po siya, hindi siya nakakakos ng breakout. Or kung gusto nyo nga po, yung isa na binanggit natin is si Cetaphil. So, kailangan po natin maglilinis 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Next step naman po natin is pwede tayong mag-toner. From the word tone, nakaka-tone siya ng ating face. Pwede nga rin po na mas matanggal pa yung mga dirt na hindi natanggal from our cleanser. Kaso nga lang po ako, nagbe-breakout na ako nung time na yon, hindi na po ako nagto-toner. Tapos approve naman din ni Doc. Sabi ni Doc, basta kailangan lang linisin ko maigi from cleanser yung aking face. Kasi nga, hindi pa ako nakakahanap talaga ng best toner, mga kabuka. Nakakaloka. Ang dami nyo nang nire-recommend, pero hindi pa rin talaga ako nakakahanap. Ang next step po is kailangan natin mag-moisturize. Pero ako po kasi may pinescribe si Doc sa akin na antibiotic muna. Bawal ko siyang sabihin sa inyo, mga kamukha, kasi kailangan po yun ng prescription. Kailangan nyo po muna mag-ask si doctor. Mag-ask ng inyong doctor or dermatologist. So, pina-apply niya po sa akin yon for 2 weeks. It was a cream para hindi dumami yung growth ng bacteria na nagkakos nga rin po ng aking breakout. Dahil nga rin po sa init. Pero ito, hindi ito mawawala sa ating step sa moisturizer, and ito pwede nyo silang bilhin, mga kamuka. Nirecommend rin po ito sa atin ni Doc, walang iba kundi ang Cetaphil! Ito yung Gentle Clear Mattifying Acne Moisturizer with Salicylic Acid Acne Treatment. Kung kanina binanggit ko sa inyo, meron tayo yung cleanser. Ito naman yung version niya ng moisturizer. Then, chinek na rin po natin ito sa comedogenic tester natin. Non-comedogenic yung mga ingredients niya, mga kamukha. Sabi ko nga sa inyo, you can never go wrong with Cetaphil. Ang maganda dito, very lightweight siya, mga kamukha. Parang wala kayong nilalagay, pero moisturized and hydrated ang inyong skin. Medyo may kamahalan nga lang siya ng konti, pero maganda talaga siya, mga kamukha. Kung naghahanap kayo ng moisturizer na maganda para dito sa weather natin na sobrang init sa Pilipinas, umaga or gabi nyo siya i-apply, and or okay na okay po ito. Pero kung kayo po ay glutang ina, we also ask this sa ating dermatologist kung check na check. Yes, check na check nga rin po ito si Neutrogena na Hydro Boost Hyaluronic Acid Water Gel. Ito po siya, mga kamuka. Bumili na po ako ng bago. Na-feature ko na nga rin po ito sa ilan nating mga videos. Non-comedogenic nga rin po ito. Lightweight and watery siya. Mas mura ito ng konti kay Cetaphil. Kung gusto nyo po siyang bilhin, ito po, pwede kayong mamili dyan sa dalawa. Tapos pareha sila halos ng consistency. Very lightweight, tapos hydrated and moisturized ang ating skin. Itong dalawang ito, favorite natin sila, mga kamuka. And then, ang next step natin ay nagsa-spot treatment po tayo. Yung spot treatment natin, ito yung mga nilalagay natin sa ating mga pimples. Tapos, ang nirecommend ni Doc ay yung mga tea tree oil. Ang mga ginamit ko, mga kamuka, ito ubus na ubus talaga to, no? From the Body Shop na tea tree oil, ayan. Tapos gumamit nga rin po tayo ng sa Beauty Trends na ito nga rin po, green tea plus complex oil and acne control spot treatment. Okay na okay silang dalawa, mga kamuka. Tapos maglalagay nga rin po tayo dito sa atin or sa description box ng iba pang mga tea tree oil. Ang gagawin nyo lamang po dyan is spot treatment. Doon lamang po sa mga area na may mga pimples tayo. Kapag hindi po kayo aalis ng bahay, pwede nyo po siyang i-apply ng twice a day. Isa sa umaga at isa sa gabi. Pero kung aalis kayo ng umaga, sa gabi nyo na lamang po siya ilagay. Huwag na sa umaga. Then, ang next step po natin is tayo po ay magpo-protect. Yung protection po is, ito po yung tinatawag natin na skincare. Kasi ako nga rin po, yun nga po yung sinabi ko sa inyo kanina, naglalagay tayo ng antibiotic at tapos may mga ginagamit tayo ng mga spot treatment. Kailangan nga po natin mag-protect ng ating skin. Alam nyo, ang nirecommend na naman sa atin ni Doc, yung Cetaphil na sunscreen. And kasama nga rin po ito sa mga best na mga sunscreen brands natin with SPF 50. Kung gusto nyo po yan mapanood, ilagay natin sa description box sa baba. Kung gusto nyo po yan, ayan, medyo may kamahalan nga lang siya ng konti. And then we also ask this kasi favorite natin ito na nakakapagbigay ng dewy Korean look sa ating skin. Tapos parang tulog na tulog or mahaba yung naging tulog natin. And may go signal tayo from our dermatologist. Ito yung
Bare Face na Sunkiss Illuminating Sunscreen. Ito talaga yung may marami akong nagamit mga kamuka. Aalis man ako or nasa bahay ako, ito po siya. Maganda dito mga kamuka, SPF 50 na po siya. Nakakapagbigay siya ng glow sa aking face. And then every 2 to 4 hours kapag nasa bahay po ako, pwedeng ito na lang din yung aking reapplication. Tapos, kung hindi man, kung nasa labas ako, nagme-makeup ako, ay ito naman yung ginagamit ko from Sako Skin na refresh mga kamuka. Ang kagandahan nito, very fine yung kanyang mist. Oh, talaga naman ang ganda-ganda niya kapag nilalagay nyo for reapplication sa inyong face. Tsaka napakadali, lalo nga po kung naka-makeup kayo tapos yung application, ganyan, spray-spray lang and then good to go na kayo. Basically, ganun nga po yung naging skincare routine ko for 2 weeks. And kung makikita nyo dito mga kamuka, grabe yung naging improvement ng aking skin. Ayan po siya, kung makikita nyo yung mga days and then after a week, after 2, naging okay yung skin ni Sir Lawrence. Nung naging okay na nga po yung aking skin, ang next na naging problem ko ay pimple marks. Yes, pimple marks yung naging problema ko. Basically, mga kamukha, ganun pa rin. Ang tinanggal ko lang was yung antibiotic cream ni Doc. Kasi naging okay na nga po siya. Tapos sabi ni Doc, mga pimple marks na yung naging problema ko. Parehas pa rin po ng skincare routine, no? Cleanse, tone, moisturize, then protect. Parehas pa rin po yung ginagamit ko sa aking cleanser. Ito pa nga rin po si Oxycure. Then for moisturize, ayan, medyo dito tayo nagkaroon ng pagkakaiba mga kamuka. So nagsasalit-salitan ako. Monday, Wednesday, Friday, and then Sunday, ito po yung gamit natin. And then for TTHS natin, ang ating ginagamit, ang ating favorite na rosehip oil. Ayan siya mga kamuka. Ilang taon ko na talaga tong ginagamit at kapag talaga may mga pimples ako, isa ito sa mga nakakatulong sa atin. 1 drop lang yan mga kamuka, 1 to 2 drops lang yan. Okay na siya sa aking entire face. So ang ginagawa ko mga kamuka, after ng cleanser natin, diretso na po agad ako dito sa rosehip oil. Pero kapag hindi nyo naman po kahiyang ang rosehip oil, sabi ni Doc, pwede naman po kayong dumiretso na sa retinol. Maganda nga rin po yan para sa pagre-renew po ng ating skin and also para po sa mga dark spots. And also kung may mga niacinamide kayo, pwede po si niacinamide. So si retinol po, ang favorite natin ay yung from Lux Organics. Pero ako po ay opted not to use retinol po. Instead of retinol, dito na nga po tayo nagfo-focus. So, pwede nga po na kunyari, ang gawin nyo is for Monday, Wednesday, Friday, and then Sunday is ito po kayo, mag-moisturizer lamang kayo. Tapos kapag TTHS, mag-sandwich method kayo. Moisturizer, retinol, and then moisturizer. Hindi na nga po tayo nagsa-spot treatment kasi wala na tayong spots. Ay, wala na tayong mga pimples, mga kamuka. Kaya diretso na po tayo sa protect, which is magsa-sunscreen tayo. And yung mga nasabi ko nga po sa inyo kanina na sunscreen brands. Ayan mga kamuka. And after a month, kung makikita nyo, hindi sa pagmamayabang, ayan na po ang naging skin ni Sir Lawrence. Umukay na po ulit. Pero again, mga kamuka, it must be combination of different products. After nito, ako nga rin po ay umiinom ng mga supplements. Umiinom po ako ng maraming tubig. Tapos, nag-grapeseed extract nga rin po ako. Wait nga lang, pakita ko yung grapeseed extract ko sa inyo. Ito nga po yung grapeseed extract natin. May review nga rin po tayo nito, mga kamuka, kung bakit hindi ako nagba-vitamin C at ang aking alternative ay grapeseed extract. Tinaasan ko nga rin po ito, mga kamuka. Okay na okay po yan. Yun po, combination of different products. Pero again, kailangan po muna nating magpa-consult sa ating mga doctor. Kung gusto nyo pong bumili ng mga nabanggit natin, meron po tayong nasa description box sa baba. At dahil nga po pinag-usapan na natin ito, panoorin nyo na nga rin yan. May separate video na nga tayo nito, mga kamuka. Ayan na po yan. Siyempre, mag-subscribe na rin kayo kay Sir Lawrence. Paano ba yan, mga kamuka? Para hindi nyo po ako ma-miss, i-click nyo na to. Panoorin nyo na yan.